Yo, what is up? Welcome to Kwento Gangs. Chill episode lang tayo today. Nandito ako sa coffee shop. Naghihintay lang ako ng client na dumating. So, habang naghihintay, gawa tayo ng isang quick episode. Pag-usapan natin today yung top 5 athletes per division. Walang bias to Maliban lang mamaya kasi kasama ako dun sa isa So, itong mga to, mga aktibong lumalaban, mga delikado sa stage, at syempre, sila yung mga dapat abangan. Hindi to ranking in no particular order, okay? Let's start with bodybuilding. Number 1, Jimboy Mende. Magko-compete to sa nationals dito sa Sunday. Kompleto to, harap, likod, legs. Ang laki, isa sa mga mass monster ng Pilipinas. Ang hinihintay ko sa kanya, yung solid na conditioning. Parang di ko pa siya nakitang sumampa na tuyong-tuyo. Once na makuha niya yan, yung conditioning, unstoppable. Sigurado. Pwedeng ngayong season, pwedeng sa susunod, di natin alam. Pero pag nakuha niya yan, patay kayo. Number 2, Ramil Peñaflor. IFBB Pro, 212 Division. Natalo niya na si Peter Molnar. Kaya world class talaga to. Grabe conditioning, tsaka grabe yung muscle density. Tsaka nakita ko yung workouts niya sa social media. Ang lakas, grabe. Kaya grabe yung maturity niya yung muscle maturity, tsaka yung density. Sana lang makalusot na siya sa Olympia soon. Sana mag-qualify na. Number 3, The Giant Killer, The Armzilla, Kuya Ariel Goong. Nakatrabaho ko pa to sa Kuwait dati, 2016 hanggang 2018. Bro, hindi ko alam kung anong klaseng braso meron siya. Nagle-leg press pero arms niya yung napapump. Hands down, best arms in Philippine bodybuilding right now. Number 4, Jewel Fort Pablo. Ang walking trophy ng Baguio. Dude, 50 plus na si Kuya, pero parang 30 plus yung katawan niya. Sobrang aesthetic, lalo na yung upper body niya, grabe. Anabolic talaga yung mga gulay dyan sa Baguio Sana makita natin siya sa Body Evolution sa September. Kuya, sumali ka. Number 5, Joseph Fernandez. Ito yung atleta na bigla na lang lumalabas, tas mananalo. OG to, parang mutant days pa, papanalo na. Pero ngayon, tingin ko lalabas na naman to sa Body Evolution. Let's see. Honorable mentions, Jeff Chago, 2 words, muscle, maturity. Kurt Dupiano, newly minted pro, 26 years old pa lang, abangan natin siya sa pro stage. Ranel Munoz, best shoulders in Philippine bodybuilding. Walang papalag. Next, Classic Physique Division. Ito na yung division na nilalabanan ko. So yung mga babanggitin ko dito, either nakalaban ko na o makakalaban ko pa lang sa MTG or sa KG Classic. Kaya, game. Number 1, JV Mariano. Originally sa bodybuilding division siya. Pero this year, parang alam ko first time niyang sasali sa Classic Physique. Bro, tignan yung legs. Parang palaka. Excited ako makalaban siya kasi alam ko sa Class A din siya parang ako. Number 2, Nico De Los Reyes. Boss Chief. Siyempre, ganda ng off-season nito kaya ang laki niya ngayon. Ilang beses na kaming nagkasama sa stage. Pero this year, ibang level yung ipapakita namin. Kaya abangan nyo. And grabe din yung quads nito. Solid. 30, Gamalinda, number 3. Kung merong textbook physique, ang classic physique, ito na. Si 30 na yan. Parang throwback sa golden era. Mala Frank Zane vibes. Conditioning niya consistent. Kada sampa sa stage, tuyong-tuyo. Number 4, Jesse Virata. Walang kabayas-bayas. Okay, sige, konti lang. Siyempre, sasama ko sarili ko dito. Although kulang tayo sa legs, alam naman natin yan. Pero lagi tayong lumalabas na top tier ang conditioning. Number 5, Richard Morilla. Pro na to si Kuya, kaya hindi na natin siya makikita sa mga local shows. So dati siyang 212 division, ngayon sa Classic Physique. Good call kasi classic na classic yung itsura niya. And baka mag-Olympia na soon. Sana. Honorable mentions,
Ken Nasarondo. Nakuha niya yung pro card niya sa bodybuilding, pero nung nag-pro siya, lumipat siya sa classic. Good call din. Classic na classic ang itsura. Olympia bound to soon. Xandrix Rebolos, also known as Okimas, last year's KG Classic overall champion. Very dangerous whether sa classic or sa men's physique. So, men's physique division naman. Number 1, unahin na natin, Joven Sahabagin. Olympian. Enough said. Bros living the dream. Number 2, Phil Fontanilla. KG Classic 2024 MP overall winner. Yung kondisyon niya last year, grabe, lights out. Sobrang tigas tignan nung katawan niya, parang bato. Madami pa yung ilalabas si Phil. Abangan nyo. Number 3, Danny Boy. Di ko alam yung apelyido ni Danny Boy, pero bro, grabe yung waist. Parang lata ng sardinas. Tapos yung stage presence, pang international. Confident, relaxed, commanding. Isa siya sa mga pinaka-underrated, pero dapat abangan. Legit. Number 4, Albert Ortines. Bata pa to sa junior division siya Pero grabe na yung potential. Imagine 2 to 3 years from now, kabahan na kayo dyan sa men's physique division. Number 5, Jazz Tomenyo. The comeback story. 3 years off, bumalik, nag-dominate. Grabe yung shoulder to waist ratio. I'm calling it now. Magpo-pro card dyan this year. Watch out. Honorable mention, Nico Abines. KG 2023 champ. Aesthetics on point. Shoulders, chest, waist, lats, lahat. Sa tingin ko, nadali lang siya sa conditioning last year. Pero for sure, babawi yan. Number 2, Vince Sipe. Wala nang dapat sabihin. Master ng lahat. Number 3, Earl Navarro. To be honest, di ko alam kung bakit nasa NP pa to Dapat sa classic ka na So ayan, mga dapat nyong i-follow, i-support this season sa bodybuilding scene. Again, walang halong politika, walang bias, lahat sila world class. Drop nyo sa comment section kung sino yung tingin nyong dapat isama sa listahan na yan. This is Kwento Gains and this is Coach Jesse. Peace out.